Pag-usapan natin ay credibility ng information at nagbibigay ng impormasyon. Ayan, magkakaiba po yan eh. Pero bago yan, hanggang ngayon po ay pinaninindigan ng Kongreso, ng liderato ng Kongreso, na sila ang tama at mali ang SMNI sa issue ng travel expenses ng Speaker at ng buong Kongreso, especially ng Speaker of the House sa issue ng 1.8 compare sa 4.3 million. 1.8 billion compare yung 4.3 billion ang nasa record. Pakinggan natin, maiksi lang ito, si Secretary General Velasco. To October this year, 2023, is 4,347,712 pesos and 58 centavos. The total for all, Office of the Speaker and the House Secretariat and the members of Congress who go on official trip, 39,605,123 pesos and 61 centavos. Lawmakers point to Yeah. Section 4 of... So, malinaw. Okay? Malinaw po at na pinanindigan ng Kongreso. Ngayon, ang issue ho ng prangkisa, yan po ay batas kasi. Pag ang Kongreso at ang komite o ang komite at ang buong Kongreso ay hindi na kumbinsi sa issue ng kanilang binabalita, meron po yung pwedeng gawin. Pwedeng may kaparusahan kung ano hindi natin alam. Sanction hindi natin alam. Yan po yung pwedeng mangyari. Kasi hindi po papayag ang Kongreso at ang komite dahil sila nagbigay ng prangkisa, alam nila na pribilehiyo lang yan. So pag inabuso sa fake information, fake news, o kulong-kulong na information nakakasira sa reputasyon ng Kongreso, ng mga individual at kahit na sino, basta nakakasira sa reputasyon. Kasi ang prangkisa, pag ang paboborot kasi nakakasira sa reputasyon ng isang company, isang tao, gobyerno man o hindi, nagiging ground po yan para panagutin ang mga binigyan ng prangkisa dahil pribilehiyo, pati frequency. Okay. So malinaw na yung 1.8 billion ay hindi totoo. Dahil sa record ng Kongreso ay 4.3. Doon pa lang po, napakalaki ng discrepancy. So, pwedeng fake news talaga or fake information. May problema doon. Okay. Dako na tayo doon sa issue ng credibility ng impormasyon, credibility rin ng naghahatid ng impormasyon. Okay? Yung naghatid ng impormasyon sa public sa magitan ng broadcast, malaki ang pananagutan nun. Kaysa sa nagbigay sa kanya ng impormasyon na kung sino man yun. Kasi ang nakapront ay yung broadcaster, yung nag-announce sa radyo o telebisyon. Doon sa kanyang sinabi, siya ang merong malaking accountability. Natatandaan nyo yung kay Tina Monson Palma. Tama ba? Ng dating, yan po ay isa sa mga haligi ng broadcast business noon hanggang ngayon. Yan po yung nagbabalita ng gabi sa GMA7 nung araw. Dahil siya live na nagbabalita, may nagsubo sa kanya na staff ng GMA7 na mayroong ibinalita siyang yung isang controversial ng araw sa Lasal na binalita niyang minamatay. Controversial po yun. Dahil malaking tao yung suspect, di ba? Basta mayroong controversial pong issue dun sa estudyante ng Lasal na baril tapos na hospital ng matagal. Ibinalita niya live. Napatay na.
Pero isinubo lang sa kanya yon ng mga staff ng GMA. So dahil siya ay may tiwala sa kanyang mga staff, dahil live yung kanyang broadcast, ibinalita niya, ay hindi pala totoo. Alam niyo ang ginawa ni Tina Palma. Kundi wala pang 24 hours, nag-resign siya. Dahil inako niya yung pagkakamali. Dahil siya yung nakapront sa public, inamin niya yung pagkakamali, gusto niyang pangalagaan yung kanyang pagkatao, pangalan, at kanyang angkan, nag-resign siya. Kahit siya ay executive ng GMA7, isang mataas na mataas ang kredibilidad sa pagbabalita. Ganon. Kahit pa ang nagbigay sa kanya ay taga-GMA, siya yung umako. Ganon po kasi sa broadcast industry. Kung meron kang kredibilidad, kung mahal mo ang industriya at mahal mo ang iyong pagkatao, yun po yung nangyayari. Ngayon, kung hindi mo mahal or sabihin natin, nag-fake news ka na nga, kulang-kulang ng information mo, tapos ikaw pa yung parang nagyayabang na ikaw ay tama, ikaw ay yung tipong hindi ka nag-resign, hindi ka lahat na hindi ka nagpakumbaba, ay talaga kung kakaiba yan. Alam niyo, si Ka Eric, yung nagbalita nitong controversial na ito, umamin on record sa Congress, mali ang information niya, kulang-kulang ang information niya, hindi siya nag-double check sa information kaya sumabit. Nagsorry na nga siya eh. Ang pagsusuri ay admission ng pagkakamali. Pero ang tanong, nag-resign ba siya? Tinanggal ba siya? Hindi ko alam, hindi ako nakikinig sa kanila eh. Kayo nang bahala kung ano yung tingin. Ginawa ko lang sample si Tina. Kung hindi nyo alam, i-research po ninyo sa GMA7 yan. Yun po yung bilang ako bilang mamamahayag, hindi ko kinakalimutan yun. Yan ang tunay na broadcaster. Yan ang tunay na mamamahayag. Pinaninindigan ang kanyang ginagawa at sa oras na sumabit, iniiwan yung posisyon, iniiwan yung trabaho. Dahil inako yung kanyang responsibility. Kaya ba niya yun? Ay balita ko, nagyayabang pa yung nag-fake news eh. Ay, nako talaga. Sample lang. Kung hindi nyo alam yan, so tingnan po ninyo yun. On record yan, di humawawala yan. Tina Muñoz Palma. Magaling pong broadcaster yun. English, Tagalog ang news niya noong araw. Ma'am, kung nakikinig kayo, salamat po at doon sa mga kamag-anak. Kaya yun po yung kahalaga. Ngayon, sunod na ating topic. Sa tingin po ba ninyo, tanong lang ito sa tingin po ba ninyo nakumbinsi ng SMNI at ng mga angkor nila ang Kongreso, especially ang Committee on Franchise, doon sa mga sinasabi nila? Yung sinasabi ng mga abogado, ng SMNI, yung presidente at yung kailang mga angkor doon sa unang hearing. Kayo po, malaya po kayo matalinong reaksyon at comment, hindi po yung out of the world o out of content. Huwag po yung ganun. Kasi yung mga out of the world at out of content na mga reaksyon, nakakabobo yan. So, huwag po yun. Gusto ko dito sa channel na ito ay maging matalino tayong lahat. Lahat tayo nag-aaral, lahat tayo yung ating sinasabi kapupulutan ng aral. Kaya ang tanong lang naman yan, sa tingin po ninyo nakakumbinsi nila ang komite tungkol sa kanilang mga paliwanag sa issue ng 1.8 billion compare sa 4.3 billion. Ayan po yung nangyari. Okay? Malaya po kayo. Happy weekend po!